Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po si Prox Benson muli nagbabalik po sa ating pong pag-uusapan ngayong araw na ito. Sabi nga po dito sa Kawikaan 28 verse 13, ang nagkukubli sa kanyang mga sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Totoo yan. Na kapag po tayo po ay lumapit sa ating Panginoon at binigay natin yung ating pagkakamali o pagkakasala at dinulog natin yan at tayo humingi ng tawad sa ating Panginoon, ay bibigyan tayo ng pagpapatawad. Yung dapat, yung lumalapit, yung mayroong kahabag, na mayroon po tayong kahabagan na talagang kakahabagan tayo ng Diyos na nagsisisi tayo. Hindi yung nasa, ito lang, sa bibig lang na nagbubula. Dapat dito po sa puso, no? At kapag tayo nagkaroon ng pagkakasala at nangyari yun, huwag mo nang balikan, Prox, kapatid. Sapagkat kung ano man yung nagawa mo ay dapat mo nang pinagsisihan, ay huwag mo na, kung kaya mong pigilan, kung kaya mong iwasan, ay iwasan mo na. Sapagkat ang Diyos naman po ay laging napakahaba ng kanya pong pagbibigay sa atin ng yung ating mga pagkakasala ay binibigyan tayo ng chance pa upang tayo magbago, no? At huwag naman nating abusuhin. Hindi naman tama din yun, no, mga ka-Prox, no? Sapagkat ang ating Diyos naman po ay habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, ay binibless tayo, pinagpapala tayo. Ay isang bagay na tayo po ay lumalakad sa ating Panginoon, yung kung tayo po ay sumusunod sa Kanya, nagsisimba tayo, nananalangin tayo, nakikisalamuha tayo, o nakiki-join tayo sa mga joint fellowship, mga ganyan, at nagbabahagi tayo ng mga salita ng Diyos. No. At hindi may tatago ng isang kasalanan mo habang buhay yung kasalanan natin. Kung ito'y tinatago mo dahil sa kinikimkim mo at parang ayaw mo pang i-confess o sabihin sa ating Panginoon, ay mali po yun, mga ka-Prox. Maling-mali po yun sapagkat hindi po nalulugod ng ating Diyos doon at siya po ay ninanais niya na lagi po tayong dumulog sa Kanya at lumapit sa Kanya. Kaya itong verse ito, napakaganda rin po ito sa ating po sa panahon ngayon. Dahil ang mga nangyayari sa ating paligid, ay kita nyo naman na lagi itong sinasabi ng mga pastors na malapit nang dumating ating Panginoon. But anytime naman po anytime po ang ating Diyos ay parating na. At hindi naman natin may masasabi na kung kailan darating, maaring bukas, mamaya, o sa susunod na buwan, susunod na taon, di ba? No? Kaya dapat po tayo ay maging handa naman po. At lagi nating tandaan na sa ating pagtulog, humingi tayo ng patawad sa ating Panginoon. Parang iniisip mo, minsan sinasabi natin, wala naman akong ginawa na maghapon na kasalanan. Nagtrabaho lang ako, o ako'y pumasok sa school. O anong problema doon? Hindi po. Ang kasalanan ay minsan nababase yan minsan sa isip natin, na napag-isipan natin na ating kapwa, di ba? Sa pagsasalita, na nakapagsalita tayo ng hindi maganda sa ating kapwa, sa ating sa ating pagkilos, no, di ba? So marami pong mga part na masasabi natin na hindi natin po pwedeng sabihin I'm a perfect person, na sabihin natin perfecto ako, wala naman akong kasalanan wala akong ginawang kasalanan. Hindi po. Lagi po natin sabihin sa ating Panginoon yung mga bagay na ating nasasabi, naiisip at nagagawa na humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. At hindi natin may kukubli yun. Tandaan po natin mga ka-Prox, no? Na yung pong ating pong ginagawa dito sa mundong ito ay naka-record naman po So, ibig sabihin, kapag sinabi mo sa harapan ng ating Diyos na wala namang akong ginawang kasalanan, dito, etc., ay ipapakita naman ng Panginoon yan. Kaya nakakahiya kung ipapakita at doong pa sa harapan niya na ipapakita sa atin yung kamalian natin, ay mag-isip-isip din tayo mga ka-Prox na mag-isip ka rin. At hindi namang ang kahabagan ng Diyos ay napakalawak mga ka-Prox. Ang kahabagan ng Diyos ay laging sariwa. Yun sabihin, laging tinatanggap ang ating pong pagkakamali at dapat ang nating pagsisihan. At dapat nating sabihin sa Kanya na tayo ay nagkamali, di ba? Di ba? Tayo nga minsan nakakalimutan din natin 'yan sa ating mga kapatid, sa mga magulang, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, na minsan yung pride mo, yung mali na pala. So, si ba nagkakaroon ka ng pagkakasala So, marami hong mga
pagkakataon o bagay o pangyayari na minsan nakala natin tama pa rin yung ginagawa natin. Lagi nating research ang ating pong sarili, hindi yung tao, hindi yung mga nakakausap mo, kundi ikaw mismo. Sapagkat sabi nga ng isang pastor na akin narinig, walang ibang makakapag-save sa iyo kundi ang sarili mo na lumapit sa Diyos, no? Hindi mo pwedeng yung porque ang tatay mo ay pastor, masasave mo ang anak mo o masasave siya. Hindi po ganoon. Ang kaligtasan po ay kanya-kanya po yan. Pagdating sa kaligtasan ay wala pong magagawa si tatay, si nanay, mga kapatid mo, si pastor, o kung sino pa mga nagpipreach dyan sa pulpito. Hindi po sila ang makakapagligtas sa iyo, kundi ikaw rin, yung relasyon mo sa Diyos. Yun ang kailangan mong bantayan. Kapag ikaw ay medyo nawawala na, tapikin mo ang iyong sarili. Lord, sorry po, nawawala ako. Di ba? Simpleng mga salita na po pwede mo naman sabihin sa Panginoon na diretso, ay gawin mo na. No? Kaya tandaan lang po natin na hindi naman tayo talagang pinanganak na perfecto eh. Walang perfectong na sasabihin na lang na wala akong kasalanan. May kasalanan ka. Hindi mo lang inaamin sa sarili mo. No, di ba? Ganun lang po. Tandaan po natin itong verse na to ay napakainam na tayo po ay laging lumalapit sa Diyos, nananalangin sa Diyos at dumudulog sa ating Panginoon. At sinasabi natin yung ating pagkakamali, pagkakasala at mga maling gawa. Yan ang po tandaan po natin mga kaprox. No? So, I believe na tayo naman po ay laging refresh sa ating pong ginagawang pamumuhay bilang isang Kristiyano. At sa mga hindi po nakakakilala, ay patuloy po nating alamin ang kabutihan ng Diyos. At I believe na tayo po ay makakilala sa panahon na ninanais po ninyo. At ang Panginoon po ay lagi po naka-open po siya sa mga tao po na hindi pa po nakakabatid sa kanya pong mga pag-ibig na ibinibigay ay inihahain ng ating Panginoon para sa ating lahat. Especially sa mga hindi pa po nakakakilala. So, yun po. Maraming po salamat. At patuloy nga po, Panginoon, patuloy nga po na supportahan niyo po ang ating pong YouTube channel na ito. At maging yung pong Facebook na aking pong pinupost sa Reels. At maraming po salamat sa inyo pong pag-support sa inyo sa lahat po ng aking pong mga supporters. At ito po ay nakakagalak po na patuloy po kayo nandyan sa ating pong YouTube channel po natin. At tandaan po natin na itong ginagawa po natin ito ay bilang isang pagpapalaganap lamang po ng salita ng Diyos at wala pong pinapatamaan o sinasabihan ng mali. Dahil dito po tayo po ay pare-parehas po hindi perfecto. No? Tangi ang Diyos lamang po ang pwedeng maghusga sa atin, hindi po ako, hindi kayo, kundi ang ating Panginoon lamang po, lalo na pagharap natin sa kanyang trono. So, ating pong lamang na pasalamatan ang ating buhay na tayo po ay narito pa sa mundong ito. Pagamat narinig natin o na nangyayari, mga paligid natin, may mga digmaan, may ngayon katulad niya, may nagbabahaan, at may mga pangyayari pa na mga sakuna, ay wag po tayong matinag. Tayo po yung laging manalangin, magpasalamat sa Diyos, na tayo laging gabayan sa araw-araw, especially din po sa mga OFW, kung saan man kayo naroon sa mga oras na ito, ay patuloy ko pong ang aking panalangin at dasal ay gabayan po kayo. Gabayan po tayo lahat, na tayo po ay kahit nasa malayo po tayo sa mga pamilya, ay nandoon naman po ang protection ng ating Diyos. Yung po ating pong laging pong tandaan na ginagawa po natin ang ating part, na tayo po ay mag-support sa ating mga pamilya sa Pilipinas, but tayo naman po ay, yung part po natin na tayo lumapit sa Diyos, gawin po natin. Yung po magpasalamat sa Kanya. Yung magising ka sa umaga, pasalamat mo na yan. Yung matulog ka, pasalamat mo dahil sabihin mo, Lord, gisingin mo ako bukas, ha? Di ba? Pasalamat po tayo lahat. So, maraming po salamat. At patuloy lamang po kami, ako na inyong lingkod, ay magpapatuloy habang po na ako po ay narito at nakikibaka rin po sa bilang isang OFW, no? At ang dalangin ko rin po yung mga panalangin po ninyo na patuloy na ibigay ng Panginoon. Kung hindi man dumating sa oras na ito, maaaring inaayos pa ng Diyos yung mga dasal po ninyo na ninanais po na mangyari sa buhay po ninyo or sa pamilya po ninyo. So maraming po salamat at shout out sa aking apo na si Rio Benet Sayon. Malapit na magdalawang taon
Wow! Sa October, yun, nako, ay lolong-lolo na. 2 years na ang aking apo at napakakulit na. Shoutout sa iyo, apo, at coming soon. Ay, lang ko naman itong pinapanalangin na kayo ay makasama ko. At maraming po salamat muli sa mga ating pong mga followers, subscriber, at nawa ay pagpalain kayo ng Diyos na kung saan man kayo naroon, sang sulok kayong mundong ito, ay nandun po ang gabay proteksyon ng ating Diyos para po sa inyo. At lagi ko pong dasal na lagi po tayong gabayan at ingatan saan man tayo maparoon. At maging yung pong mga anak po ninyo, asawa po ninyo, o pamilya po ninyo sa Pilipinas, ay gabayan din po ng ating Diyos. Kaya sa ating pong mga lahat po ng mga OFW ay saludo po ako habang tayo po nandito sa ibang bansa. Go lang tayo. Yes, go, go, go. Ingat lang po lang tayo sa ating pong pagtatrabaho at lagi ko po itong sasabihin, lagi po kayo humingi ng gabay sa ating Diyos. Manalangin po tayo. Ilan man po yung sikreto upang tayo ay laging nasa protection po niya. At of course, magpasalamat ka sa ating Panginoon. At maraming salamat muli sa ating po lahat sa nagsusupport ng ating pong mga subscriber ngayong araw na to at sa mga susunod pa ay madagdagan pa tayo muli. Madagdagan pa. Ayan. Ito ay para po sa ating pong ginugol na makatulong po tayo sa ating pong mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Salamat po. Ito po ang inyong pong likod, si Prox Base. Maraming salamat. God bless.